Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo. Medyo maano yung aking lalamunan kaya hindi lang natin masyado pa pakakatagalan yung ating pagbabasa. At dito na tayo sa mali, dito sa Isaiah chapter 4, verse 1 hanggang 6 ang ating babasahin. At 1 to 6 lang pala yung verse ng Isaiah chapter 4. At yun, umpisa na natin. Buksan ko lang tong ilaw. Yeah. Okay. Sa araw na iyon, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki. At sasabihin nilang, kami na ang bahala sa aming kakainin at isusuot na damit. Pakasalan mo lamang kami para mawala ang aming kahihiyan. Taglay namin sapagkat kami walang asawa. Medyo may sipon pa, maano yung aking lalamunan. Kaya pagpasensya nyo na. Bagamat ganon, ang aking nararamdaman, may nararamdaman sa aking katawan, tuloy-tuloy lang natin to. Verse 2 na tayo. Pagdating ng araw na iyon, pasasaganahin at paularin ni Yahweh ang lahat ng nananatiling tapat sa kanyang bayan, at ang bunga ng lupain ay magiging dangal at hiyas ng mga nakaligtas na tao sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem bilang mga pinili ng Diyos upang mabuhay sa pamamagitan ng makatarungang paghatol. Silang mga pinili ng Diyos upang mabuhay sa pamamagitan ng makatarungang paghatol. Huhusgahan ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at dugong nabuhos doon. Pagkatapos, lilikha si Yahweh ng isang ulap kung araw na lililim sa bundok ng Zion, at mga magkakatipon roon at magiging maliwanag na nagniningas. Kung gabi, lalaganap ang kanyang kaluwalhatian gaya ng isang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan kapag may bagyo at ulan. Ang nakita kong aral dito, verse 1 hanggang 6. Base po sa aking natutunan at katulad po ng nabanggit ko, yung po aking natutunan po dito ay magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan kapag may bagyo at ulan. Magkakaunawa ko po dito, sabi po, lilikha si Yahweh ng isang ulap kung sa lilim sa bundok ng Zion, at sa mga nagkakaroon ng pagtitipon doon, nagkakatipon roon at magiging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kaluwalhatian gaya ng malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan kapag may bagyo at ulan. So, ang pagkakaunawa ko po dito, na anuman pong sitwasyon, anuman pong pagkakataon, kasama po natin ang ating Panginoon. Sa oras na tayo masaya, tayo nagagalak, kasama po natin ang Panginoon. At ganoon din po, pag tayo po ay nasa sitwasyon na hindi natin nauunawaan ang isang bagay, ang isang sitwasyon, ang hirap unawain, ganun pa man ay nandun pa rin po, kasama pa rin po natin ang ating Panginoon. At kung tayo man po ay masaya, meron po tayong nararamdamang kagalangan, ay nawa ay mas
maging pasalamatin mas maging mapasalamatin po tayo sa ating Panginoon sa mga bagay na ating natatanggap sa Kanya. At ganoon din po, kahit po tayo ay nasa sitwasyon na hindi natin naunawaan ng isang bagay, ng isang sitwasyon, ng buhay, nawa ay patuloy pa rin po tayong magpasalamat sa Kanya. Sapagkat anuman pong sitwasyon, anuman pong pagkakataon, kasama po natin ang ating Panginoon. At wala po siyang hindi kayang gawin sa ating buhay. Yun lamang po at marami pong salamat. Hanggang dito na lamang po. Medyo masakit na yung aking lalamunan at medyo paus na rin. Pero ganun pa man, ay tuloy-tuloy lang natin to hanggat tayo ay may boses pa. Yun lamang at maraming salamat. Muli, see you tonight devotion. God bless po. Bye-bye!